Magandang araw! Narito ang isang mainit na balita. Inamin ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang tunay na dahilan kung bakit nagbitiw si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa kanyang posisyon. Ayon kay Arroyo, mayroong mga hindi pagkakaintindihan at personal na hidwaan sa loob ng administrasyon na naging sanhi ng desisyon ni Duterte na bumaba sa kanyang tungkulin. Sa gitna ng isyong ito, lumulutang ang balitang si Pangulong Kuting Jr. ay nagpakumbaba at personal na nagmamakaawa kay Duterte upang manatili sa kanyang posisyon. Ayon sa mga insider, nagkaroon umano ng seryosong pag-uusap sa Malacanang kung saan sinubukan ni Marcos na kumbinsihin si Duterte na muling pag-isipan ng kanyang desisyon. Subalit tila naging matibay ang pasya ni Duterte na hindi na magpatuloy sa kanyang tungkulin. Patuloy naman ang iba't ibang espekulasyon at reaksyon mula sa publiko at mga eksperto ukol sa magiging epekto ng pagbibitiw ni Duterte sa kanyang kasulukuyang administrasyon. Marami ang nag-aabang sa magiging susunod na hakbang ng Malacanang at kung paano rito haharapin ang mga hamong kinakaharap. Samantala, nanatiling tahimik si Duterte at hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag matapos ang kanyang pagbibitiw. Para sa karagdagang balita at updates, manatiling nakatutok dito lamang sa aming programa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. I-remind lang na meron tayong backup channel, The General's Opinion. Ang link ng channel na ito nilagay ko sa description box ng video na ito. Kailangan kong maggawa ng backup channel dahil nabantayan ko itong channel natin ngayon na General's Viewpoint. Merong hacker na gustong i-hack ulit ito para huminto tayo sa ating vlogging journey. So, salamat sa mga nag-subscribe na sa ating backup channel. Sa mga hindi pa, salamat sa inyong pag-subscribe. Okay, ito. Unahin natin ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PGMA na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PGMA, kaya yon sa galit ni BP Sara, nag-resign siya sa partido. Lakas si MD at the same time yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay, ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Ano? Kaya lang, tikom ang bibig ni BP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Kaya itong si PGMA, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Kaya nga hindi na siya nakapunta sa Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. May karamdaman na to a point na mayroong mga nagpakalat ng fake news na pumanaw na daw siya. So, kahapon ba yon, nag-vlog na lang si Senator Bongo, sabi niya na, sabi ni PRRD, buhay pa ako. I'm old, but I'm still alive. Sabi niya. Kaya yung mga nagpapakalat ng fake news na yan, humanda sila, baka mamaya kasuhan sila ng
I don't know kung anong pwedeng kailang wala namang binanggit nga kasuhan. Basta buhay na buhay si PRRD. Kailang dahil sa edad, as much as possible, mag-ano na siya sa politika. Hindi na masyadong maging prante. Baka ito pa ang rason na nag-resign na lang si BP Sara para si Tatay Digong magpahinga at ang mag-lead sa oposisyon si BP Sara na plus. Okay, bantayan natin ito. Si PGMA kasi bata-bata pa si PGMA, mga ano bang edad? 70s. Malakas pa si PGMA. So, ito. Sana magtandem PGMA and BP Sara sa ito na, election time na 2025. Sigurado gagalaw yung dalawa na yan. So, abangan. Okay, sino pang mga nagbigay ng payag? Senator Amy Marcos. Sabi niya, my trust and confidence in our friendship and in your kindness and integrity remains the same. I am with you in every step of the way in this fight for our country. Okay? So, malaman din itong sabi ng kanyang BFF. May mga bumabatikos kay Senator Amy na parang salita lang daw, walang masyadong gawa. But then, when it comes to her friendship with the Vice President, there's no question about it. Best friend talaga sila. And alam ko hindi pababayaan ni Senator Amy itong si BP Sara. Pala lang, naiipit lang, torn between two lovers si Senator Amy dahil kapatid niya yung nasasangkot But alam naman niya na dahil sa, alam nyo na, yung mas makapangyarihang tao sa presidente, yun ang nanggugulo. Kaya kawawa, naiipit si Senator Amy. Salamat Senator Amy sa iyong unwavering support kay BP Sara. Okay, si Attorney Panelo naman, anong response niya? Nako, maraming natutuwa. Sabi niya, siya natutuwa. DDS, Duterte supporters, tuwan-tuwa. Bakit? Kasi pabulusok na ang popularity o rating ng presidente. Ngayon, kung si BP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si BP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa wala na siya sa cabinet. BP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyong ito, hindi na siya madadamay. So, I agree sa I agree dito sa pananaw ni Attorney Panelo na wise move ang pag-resign ni BP Sara para hindi maapektuhan sa pagbulusok ng rating ni PBBM. Okay, yung narinig ko kay Attorney Roque, ito palang SWS na survey noong first quarter itong year na ito, itinago nila yung grabing paglagapak ng rating ni PBBM at saka ni Martin Romualdez. Ang approval rating ni PBBM bumagsak 55 na lang. Ang disapproval rating niya is 20%. Kaya ang net satisfaction rating ni PBBM napakababa, 35% na lang, which is considered poor. Napakababa na yun. 2 years pa lang siya sa kanyang panunungkulan. Hindi katulad ni PRRD nung panahon niya. Umalis na lang si PRRD, nasa 80% ang kanyang net satisfaction rating. Kaya wala na talaga. Pababa ng pababa, spaghetting pababa ng pababa, lalo na si Speaker Romualdez.
Paano? 31% yung kanyang approval, ang disapproval niya is 28%, 3% na lang ang kanyang net satisfaction rating. Malapit ng mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Okay. Isa pa, itong si Larry Gadon, pumapil na naman. Ano sabi ni Larry Gadon? Ang pagre-resign daw ni VP Sara, kasalanan. Nino? Kasalanan ni PRRD at ang mga hired vloggers. Meron daw binabayaran ng mga vloggers. Na anong sinasabi? Palagi daw na tinatawag na bangag ang presidente. Of course, si PRRD nagpasimuno niyan. Di maraming vloggers na ganon na rin ang Kaya kasalanan daw ng mga hired vloggers at ni PRRD kung bakit nag-resign si VP Sara. Ano bang klaseng pag-iisip nitong Gadon na ito? Anyway, wag na lang natin masyado. Basta, ganon ang statement niya. Okay. Si naman, dating Presidential Commissioner Belheka, Anti-Graft Commission, sabi niya, pagre-resign ni VP Sara ay dahil sa tension between Marcos and Duterte. Para hindi siya maipit sa tension, para hindi siya maalanganin sa kanyang pronouncement, mas mabuting nag-resign na lang. At ngayon, wala nang pumipigil sa kanya dahil wala na siya sa administrasyon. Okay? So, yun po ang mga comments ng mga taong nasa politika tungkol sa pagre-resign ng VP Sara. Si Senator Tulfo 27.07. So halos tie itong dalawa. Pumapangatlo si VP Leni 14.33%. Pang-apat si Senator Grace Poe 10.26%. Panglima si Mayor Isko Moreno 6.6%. Pang-anim Senator Amy 4.3%. Pang-pito si Senator Risa Hontiveros 3.7%. And then pang-walo Manny Pacquiao 1.7%. Pang-siyam Senator Padilla 0.6%. Okay, number 10, sino? Ang nakalagay dito, others. Hinahanap ko ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Wala. Kasi dati-dati sa mga surveys na ganito, palagi lang kolelat. So, ang others, 3.9%. Ibig sabihin, I don't know kung ilang kandidato ito. 5, 6, basta marami. Ano sa tingin nyo? Nandito na si Speaker Martin Romualdez sa others, 3.9%. Ibig sabihin, kung nandito siya, hindi siya nakakuha ng point, kasi Senator Padilla, 0.6%. Maalala ko yung pinaka-latest survey, 0.4% ang rating ni Speaker Martin Romualdez. So ito, I'm sure, nandito siya sa others, baka 0.1 na lang o 0.2. Kaya hindi na lang inilagay ang pangalan niya. Nakakahiya, grabe ang effort. Hindi naman mailingid yung kanilang hangarin na gustong-gusto nila na ang susunod na presidente ay si Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, sa mga naunang surveys, kitang-kita naman na ni minsan kahit 1% na lang, hindi siya makakuha ng 1%. Hindi ba sila, I don't know, yung political strategist niya o nila,
wala na ba silang ibang measures para man lang tataasan na? Grabe, no? Siguro mga 1 year na noong una wala man siyang sinasabi. Kaya lang after naka 1 year ng administrasyong ito, yun na, lumabas na yung hangarin na gusto niyang maging presidente by 2028. Ayun nga, yung mga vlogs ni Fair Lady Maharlika, sinasabi na by 2028 dapat si Speaker Martin Romualdez ang mangulo para by 2034 susunod na si Sandro Marcos. Kaya 1 year na itong effort ng administrasyong ito para pabanguhin ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Billions of pesos na ang inilaan. Kaya nga ang tawag sa kanya, tambayuda. Narinig ko kanina, sino ba yung sa Maisog press conference? I think si Attorney Glenn Chong or si Attorney Vic Rodriguez. I think isa sa kanila. First time kong marinig yung tambayuda. Tamba na palaging nagbibigay ng ayuda. Wala namang problema yung magbigay ng ayuda kasi pera ng taong bayan, mabuti at matitikman ito ng taong bayan, lalo na yung mga nangangailangan. So sige, bigay pa more ng ayuda. Kaya lang, okay lang sana yung pagbibigay ng ayuda kung ang motibo is yung gusto talagang tumulong. Kahit araw-araw pa kayo magbigay ng ayuda, papalakpak pa ako sa inyo. Kaya lang, itong ginagawang pagbibigay ng ayuda, kitang-kita ng mga kababayan nating tumatanggap na pera nila yon at saka wala sa puso yung pagbibigay. Kaya yung mga nabibigyan ng ayuda na yan, dapat sana pinipili nila si Speaker. Bakit walang pumipili sa kanya sa mga surveys? Ibig sabihin, mulat na mulat ang mata nitong mga nakakatanggap ng ayuda na pakitang tao lang yung pagbibigay nila ng ayuda. May ulterior motive sila na pang-eleksyon yung ayuda. So, dapat magising na kayo kung grabe naman yan na naisip ko, ano na lang kayang naisip ni Speaker Martin Romualdez yung kampo niya na ano ba ang dapat gawin para lamang kahit umangat man lang ng ilang percentage, ay wala na eh. Wala nang kapag-pag-asa. At dahil dito, walang kapag-pag-asa, yun, naisipan nila ng People's Initiative, naisipan nila ng Tchatcha para baguhin na lang ang amyendahan ang konstitusyon para maging prime minister sila. Ganon ang nangyayari. Anyway, so yun po. Dito naman tayo kay BP Sara at Senator Tulfo. Very consistent yan. Silang pati pangatlo na rin. Si ex-BP Leni, hindi nagbabago, ganyan palagi. So, constant. Kaya, si BP Sara, itong survey na ito, malakas siya sa Visayas and Mindanao. Mahina siya sa Luzon. Si Senator Tulfo naman, malakas siya sa Luzon at saka Southern Luzon and Bicol region. Of course, si BP Leni is malakas sa Bicol. So, malayo pa po ang presidential election, kailang ito pinaghahandaan na lalo na itong midterm election. Yung iba nagsasabi, kaya nag-resign si BP Sara para paghandaan na yung election. Maybe, that's a big possibility
Kasi pag ang grupo, ang partido ba, o ang political camp na maraming mananalong kandidato ngayong midterm election, ay malaking bagay, maitutulong ito papunta sa presidential election by 2028. So, magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!